Narito ang mensahe ng Panginoon sa iyo ngayon. Anak, may mga bahagi ng iyong buhay na hindi nakikita ng ibang tao. Maaring nakikita nila ang iyong ngiti, ngunit hindi nila alam ang mga laban na tahimik mong hinaharap. Nakikita nila ang iyong mga tagumpay, ngunit maaring hindi nila alam ang mga panahong halos mawalan ka ng pag-asa. Ngunit ako nakikita ko ang buong kwento. Alam ko ang mga luha na hindi mo ipinakita. Alam ko ang mga panalangin hindi mo masabi ng buo. Alam ko ang mga pangarap na itinago mo sa iyong puso at ang mga pangyayaring humubog sa taong ikaw ngayon. Kaya anak, huwag mong hayaang ang opinyon ng ibang tao ang magtakda ng iyong halaga. May mga taong maaring husgahan ka batay sa isang pagkakamali. May mga taong maaring hindi maunawaan ang iyong mga desisyon dahil hindi nila alam ang lahat ng iyong pinagdaanan. May mga taong maaaring makita lamang ang isang bahagi ng iyong kwento. Ngunit hindi ko kailangan ng paliwanag upang malaman kung ano ang nasa iyong puso. Anak, hindi mo kailangang ipaliwanag ang iyong sarili sa lahat ng tao. Matuto kang maging tahimik kapag kinakailangan, ngunit huwag ding matakot magsabi ng iyong nararamdaman sa mga taong tunay na nagmamalasakit sa iyo. Hindi kahinaan ang paghingi ng tulong. Hindi rin kahinaan ang pag-amin na ikaw ay nasaktan, nalito o napagod. Humanap ka ng taong mapagkakatiwalaan, isang magulang, kapamilya, guro, kaibigan, o taong may malasakit sa iyo kapag kailangan mong may makausap. Anak, ang iyong buhay ay hindi kailangang maunawaan ng lahat upang magkaroon ito ng halaga. May mga bagay na ikaw lamang at ako ang nakakaalam. May mga kabanata na hindi mo kailangang ipakita sa buong mundo. Ang mahalaga ay patuloy kang lumakad ng may katapatan at kabutihan. Huwag mong ikumpara ang iyong kwento sa kwento ng iba. Hindi mo nakikita ang buong buhay nila at hindi rin nila nakikita ang buong buhay mo. May kanya-kanya kayong pinagdaraanan. May kanya-kanya kayong panahon. May kanya-kanya kayong aral. At may kanya-kanya kayong landas. Anak, huwag mong ikahiya ang iyong nakaraan. Matuto ka rito ngunit huwag kang manatili roon. Ang mga pagkakamali ay maaaring maging aral. Ang mga pagsubok ay maaaring magpatibay sa iyo. At ang mga panahong mahirap ay hindi kailangang maging wakas ng iyong kwento. Maaaring hindi alam ng ibang tao kung gaano kalayo na ang iyong narating. Ngunit ako alam ko. Kaya kapag pakiramdam mo ay walang nakakaunawa sa iyo, huwag mong isipin na wala nang makikinig. Lumapit ka sa akin sa panalangin at lumapit din sa mga taong ligtas at mapagkakatiwalaan mong makakasama sa iyong paglalakbay. L. Hindi mo kailangang dalhin ang buong bigat ng iyong buhay ng mag-isa. At tandaan mo, anak, hindi lahat ng nakakakita sa iyo ay nakakaalam ng iyong kwento. Hindi lahat ng nakakaalam ng iyong kwento ay nakakaunawa sa iyo. Ngunit ang Diyos na nakakakita sa iyong puso ay hindi ka nakakalimutan. Kaya magpatuloy ka. Huwag mabuhay para lamang sa opinyon ng iba. Mamuhay ka ng may kabutihan. Maging tapat ka. Piliin ang tama. Humingi ng tulong kapag kailangan. At huwag mawalan ng pag-asa. Ang iyong buhay ay may halaga, ang iyong kwento ay mahalaga at ang iyong bukas ay hindi tinutukoy ng mga pagkakamali ng iyong nakaraan. Sapagkat ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. 1 Samuel 16:7. Type Amen. Follow, like, comment, share.